Isang mapagpalang Webes po. Pebrero 1, 2024. Welcome to Pinag-isang Puso, Magtanim, Magbukal at Mag-ani. At sa araw po na to, pagbubulayan po natin yung Gospel mula po kay San Marcos, Kabanata 6, talata 7 hanggang 13. Ito po yung pagsugo ni Jesus sa 12. Sabi rito, at nilibot ni Jesus ang nayon sa paligid upang magturo. Tinawag niya ang 12 at sinugo dalawa-dalawa. By twos, isinugo ng Diyos ang mga alagad. Sabi po sa Gawa 1:8, may isang mananampalataya lamang sa isang tahanan ay maliligtas niya ang sambayaran. Yung mag-isa is good, pero this time mas pinili ng Panginoon na dalawa-dalawa. Bakit po kaya? Nung nag-training po kami, at until now, that is the general rule. Always move by body. Palaging dalawa-dalawa. Pag may pupuntahan ka, kailangan may kabady ka. Pag may aalis ka, kailangan may kabady ka. Basta everything na mag-move ka, always move by body. May tatlong bagay po sa pagiging Kristiyano o buhay pananampalataya kung bakit po pinapahayo ng Diyos ng dalawa-dalawa. The first is tagapagpaalala. Yung kabady mo, siya yung magtatapik sa'yo. Siya yung magsabi sa'yo, buddy, mali. Brother, sister, parang mali yung diskarte natin. Parang nagalit ka yata doon. Parang medyo tumaas ang boses mo. Medyo mali ang desisyon natin. May tatapik sa'yo, may magpapaalala. Kasi kung mag-isa ka lang, walang magpapaalala sa'yo. Kaya may maganda meron kang kabady para may taga-remind sa'yo, tagapagpaalala. The second is what you call tagapanalangin. Iba pa rin talaga yung meron kang prayer partner. Kasi kung may prayer partner ka, sabi nga sa Marcos 18:18 hanggang 20, di ba? Kung saan may 2 o 3 na nakakatipon, naroon ang ating Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Kaya kung 2 kayong nananalangin, nakatitiyak tayo nasa kalagitnaan yung ating Panginoon. Kaya dalawa-dalawa pinahayo ng Diyos. Yung una, tagapagpaalala, kaya may kabady ka. Pangalawa, tagapagpanalangin. Tagapagpanalangin ang kabady mo. Yan naman yung pangatlo, tagapagpalakas. Ito yung magpupush sa'yo. Parang nanghihina na ako, parang ayoko na, parang gusto, hindi. Buddy, tuloy natin, kaya natin yan. Kung sino yung mahina, itutulak ng malakas. Kung sino yung nasusobrahan, papaalalahanan ng medyo malumanay. This time, may tagatulak, taga-push. Kaya natin to. Siya yung magbibigay sa'yo ng motivation. Siya yung magbibigay sa'yo ng kalakasan. Siya yung tagapagpaalala sa'yo. Brother, kaya natin to. Ang utos ng Diyos, magpatuloy tayo. Kaya, pagtatagumpay tayo ng Diyos, bibigyan tayo ng kalakasan. Itong tao na to, ang magpapaalala sa'yo, na bibigyan ka ng lakas tulad ng agila. 3 bagay, tagapagpaalala, tagapanalangin, at tagapagpalakas. That's the first part po ng gospel. The second point ng gospel, ang sabi rito, pag humayo daw tayo, huwag magdala ng anuman. Huwag daw magdala ng mga isusuot, ng pagkain. Ang dalin lang daw, yung tungkod at yung sandalyas. The two things na pinadala ng ating Panginoon is pagpapaalala sa atin. Tungkod, tanda ng authority, na binibigyan ka ng Panginoon ng kapangyarihan. Sapagkat dala-dala mo yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Gagawin kang preacher of all the nations. Gagawin kang saksi sa iyong Jerusalem, sa iyong Judea, sa iyong Samaria, at maging sa dulo ng mundo. Sa tangan-tangan mo ang tungkod na to, it means tangan-tangan mo si Kristo. Pinapahayo ka. Ano yung pangalawa? Sandalyas. Tanda na ikaw ngayon ay pinapahayo na. Pinapaalis ka. Di ba? Kaya nga, yung biro-biro, huwag daw riregaluhan yung anak mo ng sapatos kasi magiging palalayas yan. Yung sinelas na to, sandalyas na to, ito'y kumakatawan sa isang misyon na kailangan kang humayo. Kailangan mong umalis. Kailangan mong pumunta sa iba't ibang dako ng lugar. Kaya sa araw na to, kapatid, itong dalawa na to,
tungkod at sandalyas. Authority na pinamalaan ka ng Panginoon, sandalyas na pinagugo ka na ng Panginoon, pinahayo ka na. And then the third message of the gospel, ang sabi rito kapatid, pinalayas nila ang maraming demonyo, inalian nito, pinahiran nila lang langis, pinagaling ang maraming sakit. Maraming sakit sa ibabaw ng mundo. May sakit sa pera. Bibigyan ka ng Diyos ng sobra-sobra upang maging pagpapala ka sa iba. God will give you blessing so that you will become blessing to other. Pwede kang maging pagpapala, maging kagalingan ka ng financial. Bibigyan ka niya ng hanap buhay, ng negosyo para makaakit ka pa ng mga kapwa mo sa community para ipasok mo doon sa negosyo mo. Bibigyan ka niya ng authority, bibigyan ka ng kapangyarihan para makapagpayo, para naman doon sa mga bumabagsak na yung emotion nila, mga nadidepress, nawawala na ng pag-asa, gagamitin ka ng Diyos, yung utak mo, yung psychiatric or psychological asset mo para tumulong doon sa mga nangangailangan, mga nalulupaypay. Pwede ka rin gamitin ng Panginoon sa mga may sakit sa kanilang puso. Pwede kang magpayo, yung mga emotion nila. Pwede kang mag-preach sa kanila na ibibigay mo sa kanila yung tunay na nagbibigay ng pag-asa. Yung tunay na magmamahal sa kanila ng pangalan ng Jesus. Yung tunay nila dapat sampalatayanan. At ang huling-huli kapatid, gagamitin kang tagapagpagaling na kanilang espiritu. Sa bawat salita na lalabas sa bibig mo, ikikwento mo kung paano kang iniligtas ng Diyos. Ikikwento mo kung paano kang pinagpala. Ikikwento mo yung mga pangako ni Jesus na siya yung salvation, siya yung daan, siya yung katotohanan at siya yung buhay. Na ikikwento mo si Jesus na inialay ang kanyang sarili para sa iyo at para sa akin, sa ating mga makasalanan, dahil minahal na tayo at para sagipin tayo. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Kaya ang gospel na to, pinahayo tayo dalawa-dalawa. Magpaalalahanan, magpanalanginan, at magpalakasan. Pangalawa, iwanan ng lahat at pinibigyan ka ng authority. Dalhin mong tungkod mo, suotin ng sandalyas mo. Pangaral, sapagkat bigyan ka ng authority ng Diyos, suotin ng sandalyas, kumayo ka. Then the third, magpagaling ng mga demonyo, magpalayas ng mga demonyo, at magpagaling ng mga may sakit. Sakit sa emosyon, sa bulsa, sa puso, pisikal, at higit sa lahat, pagalingin ang mga nangangailangan ng sakit sa spiritual. May Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for this wonderful day. Thank you, Lord, sa pagpapaalala mo, sa pagpapaalala mo na pinapahayo mo na kami. Simula sa oras na ito, Lord, magpapagamit kami sa iyo. Gamitin mo kaming instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupulot pa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus ay Panginoon. Amen. May Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Muli pa rin po, mula sa Pinag-Isang Puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated, Police Chief Master Sergeant Brother Ralph Demones, ang inyong pong head servant, nagpapaalala at nagsabi, hindi lang dapat tayo mag-hold the line, kundi magtanim, magbungkal, at mag-ani. Bye-bye!